Duterte. Ngayon mga kaibigan, iisa-isahin natin kung sino ba talaga yung tunay na bangag. Mga kaibigan, unang-una muna, bago ako mag-proceed, no, gusto ko munang ipakita sa inyo to. Ito po si Harry Roque, nung siya po ay spokesperson pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo po ba mga kaibigan, na noong Pangulo pa si Duterte, marami pong mga nananawagan na siya ay magpa-drug test. Kasi alam naman po natin na siya ay self-confess na addicted to fentanyl at self-confess na gumagamit po ng Mary Jane. Aside from that mga kaibigan, madami pong mga investigasyon na naganap, no, sa panahon ni RRD na isinasangkot po ang pamilya niya sa mga kontrabando ng mga illegal substance at kahit yung anak niya, sila po, no, family nila. Bago natin puntahan yung drama ni Morales, ni Bato at saka yung Harlo-Kaloka, i-analyze natin tingnan natin sino ba sa dalawang yan ang tunay na bangag, no? Tingnan natin sino ang bangag. 2016, mga kaibigan, no? O, di ba tumakbo yan sa pagkapangulo si RRD? O, may mga panawagan na magpa-drug test. And then kahit nang pangulo pa siya, pinapanawagan na magpa-drug test. Pero nagpa-drug test pa siya? Ito lang naman ang sabi ng kanyang presidential communication si Harry Roque. Ito tingnan nyo. Ang sabi po ni Harry Roque, pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya. Other than, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Spokesperson Harry Roque, August 16, 2018, sa hamon ni Senator Trillanes na magpa-drug test si Pangulong Duterte. So hindi po tumakasa si Duterte. At never pa po siyang nagpa-drug test, no? Mula po na siya ay pumasok po sa gobyerno, never pa po siya na nagpa-drug test. Unlike po kay PBBM noong 2016, nung merong naghamon na magpa-drug test lahat ng kakandidato sa national election, si PBBM po nag-okay. Ang LP nag-reject. So, kita niyo na. So si PBBM po, umu-okay siya. Anytime pwede siya magpa-drug test. During the time, kasi po siya ay kandidato kakandidato siya. So, kailangan patunayan niya na talagang hindi siya bangag. So, doon sa hamon, okay si PBBM na magpa-drug test. Pero ayaw po ng LP. So, ibig sabihin, kung ayaw ng LP na magpa-drug test, bakit ka magpa-drug test? Diba? So, nawala na yung usapan na yun kasi walang gusto magpa-drug test Si PBBM lang ang nag-okay. So, mabalik na po tayo sa presidency na ni Duterte. Eto na po, lumalalim na ang panawagan na magpa-drug test si Duterte. Kasi nga, eto, nai-involve po ang kanyang pamilya sa mga illegal na kontrabando, no? ng illegal substance. No? At yung kanyang drug war na madugo, mga kaibigan. No? So, pinaghihinalaan na siya, mga kaibigan, kasi self-confess Self-confess na addicted to fentanyl and Mary Jane user. So, ang sabi pa nga niya, di ba? Oh, have you been to paradise? I've been there. It felt like cloud 9. Oh, di ba? Mga self-confess siya Self-confess. So, siya talaga yung umaamin na siya ay addict. No? Bangag, in short. And then, mga kaibigan, kaya na nga, panawagan na kailangan magpa-drug test ka. Sabi pa ni Senator De Lima, kaya parang nagiging madman yan si Duterte kasi dahil nasa addict yun, no? Kasi diba, pag ikaw mahilig kang na-associate ka na sa madman, diba? So yung mga kaibigan, hindi po siya talaga nagpa-drug test. Pagkatapos ngayon, uutusan nila ang Pangulong Marcos magpa-drug test. Hello! Nagpa-drug test na si PBBM nung panahon ng eleksyon. Nung panahon ng eleksyon na kini-question yung kanyang pagkatao na siya daw ay bangag, na siya daw ay gumagamit. So, nung panahon ng eleksyon, nagpa-drug test siya. Dahil dapat lang. Dahil kakandidato siya Diba? So, yun talaga, dapat kang magpa-drug test. Kapag meron sa iyong panawagan na magpa-drug test, dapat mong gawin dahil tumatakbo ka. Lalo na, as President of the Philippines. Pero mga kaibigan, napatunayan sa dalawang drug test ng PBBM, ito take note hindi naka-ready si PBBM. Nung nagpa-drug test siya, hindi siya naka-ready. Kasi di ba alam naman natin, si Duterte nagsalita. Nagalit kasi si Duterte dahil, bakit si Sara partner kay PBBM? Paano na si Bongo? Di ba? Si Bongo ang kanyang itinataas ng kamay. So, nangyari mga kaibigan, si Duterte, sa isang
merong event nung nagsalita siya. At sinabi niya mismo na hindi niya susuportahan si Marcos. Ayaw daw niya kasi gumagamit daw, yan, nagko-cocaine, weak leader, may bagahe, etc. etc. So ngayon, kinabukasan pala mga kaibigan, wala tayong kaalam-alam na ito palang si PBBM nagpa-drug test. Yes, nagpa-drug test siya. Na kung titingnan natin, wala siyang walang, kumbaga, hindi naka-ready. Malalaman ba niya na si Duterte magsasalita ng gano'n? Na gumagamit siya ng cocaine? Hindi, di ba? Hindi siya naka-ready, mga kaibigan eh. Nagulan na lang tayo na lahat na nagsalita si Duterte na nagko-cocaine. Kapag yung ina-analyze, tumutumbok kay PBBM. Di ba? Hindi ako mag-Marcos. Dahil may bagahe, weak leader, hindi maasahan sa panahon ng krisis. Di ba? Si PBBM ang tinutumbok. At mga kaibigan, kinabukasan si PBBM nagpa-drug test. Di ba? Tapos ang unang nakaalam, si Katunying. At hindi lang isang beses na nagpa-drug test si PBBM, 2 beses. Di ba? Andyan pa, nakapost pa ngayon, no? dito sa Facebook. Yan, open yan, nakapost na talagang nagpa-drug test si PBBM, 2 drug test, no? So, ginawa niya yun noon dahil kandidato siya. Pero ngayon, na may nananawagan na magpa-drug test siya, pero tingnan naman natin kung sino yung nananawagan. Obvious na obvious, sila lang naman yung mga oposisyon kuno na nagpapabagsak sa ating Pangulo. At meron silang hidden agenda kasi gusto nilang mapatalsik si PBBM para iupo si Sara Duterte na napaka-incompetent at walang kaalam-alam. So mga kaibigan, ganyan ang tunay na nangyayari ngayon. Kaya pinipilit nila na si PBBM ay gumagamit. Dahil gusto nilang palitan si PBBM, gusto nilang inuplok ang kanilang saramaw para nang sa ganon, tuloy-tuloy na naman ang kanilang happy-happy. Diba? Alam naman natin Duterte, nagtatago sa ICC. Mga kaibigan, ayaw niyang takot siya, baka alastuin siya ng ICC. Kapag si Sara na nga naman ang Pangulo ng Pilipinas, ang ICC na yan, hindi yan makakatungtong dito. Di ba ngayon sa panahon ni PBBM, anong sabi ni PBBM? Hindi natin sila pipigilan na pumunta dito as visitor. Karapatan nila yan. Pero kapag si Sara ang nanalo, mga kaibigan, hindi makakatungtong ang paa ng mga ICC dito. Protektado yan si Duterte. Pangalawa, si Kibuloy. Guys, hindi makakatungtong ang Interpol dito. At isa pa, yung mga kaso ni Kibuloy, dahil dito lang naman, within the Philippines lang naman yan, isinasampa. Whitewash yan. Kasi mga guys, madali lang tumawag sa judge. Pare? Hindi mo ba ibabasura yan? Bukas, nasa dyaryo ka na. Diba? Isang tawag yan. Mga kaibigan, alam naman natin kung anong kakayanan ng mga Duterte na yan. Alam natin yung kakayanan nila. Huwag na tayo magplastikan dito. Isang tawag lang. Pwedeng, Kaya sino ba ang maglalakas ng loob na judge na hahawak sa mga kaso na yan? Diba? So, whitewash yan. Yung kaso ni Kibuloy. Wala yan. Diba? Basura lang yan. Tibes? Makakauwi dito yan. Happy. Walang kaso yan. Bantag? Makakalabas na yan si Bantag sa kanyang lungga. Hindi na magtatago yan. Kasi, Duterte. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kasi sa totoo lang, huwag na tayo magplastikan. Ang Duterte po, kilala po sila na kapag kaalyado po nila, kanilang sinisave, kanilang ina-arbor. At hindi nila yan pinapayagan na i-prosecute, hindi nila yan pinapayagan na makulong. Diba? Mga kaibigan, ang daming ebidensya. Dito nga lang sa mga cabinet members ni Duterte, di ba? Siya mismo ang naglo-lawyer. Kina Michael Yang, kina Peter Lim, isa pa yun, no? Bukod doon sa mga cabinet members na kina Duque, itong mga kasamahan niya, itong mga kumpare niya, na mga siya mismo ang naglo-lawyer. At sino ang napapasama? Yung mga pulis na nag-iimbestiga. Kaya ba nagtago si Asierto, nagtago si Las Cañas, kailan lang sila lumabas? Nung wala na sa power si Duterte. Doon lang sila lumabas sa kanilang pwesto. At mga kaibigan, hindi lang po isa ang witnesses, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlo. Marami pong nag-witness niyan.
At even, mga kaibigan, alam naman natin from the mouth of Duterte, alam naman natin at naririnig na talagang sinasabi niya na siya talaga ay gumaganon ng tao. So, madaming ebidensya, mga kaibigan. Kagabi nga lang, marami akong napanood sa YouTube. Hindi ko lang kasi sa YouTube kasi hindi ko siya ma-download. Unlike dito sa Facebook, ma-download, no? Sa YouTube, hindi ko siya ma-download. So, ang dami ko mga napanood, mga kaibigan, na talagang siya ay umaamin na ang order daw niya sa kapulisan ay talagang shoot to kill. Huwag kayong magpapauna dyan. Kapag nakita ko kayong tumumba, sisipain ko kayo. Huwag kayong magpapauna. Huwag niyong iintay na bumunot. Gano'n yung ano niya no, na unahan niyo yan. Shoot to kill. Pag tungkol sa droga, patayin mo. Ganun ang kanyang directive. Ano ko lang ako, baka maano ako ni Meta. Alam mo mga guys, no, dito kay Meta may mga words na bawal, no? Katulad, yung mga words na yan, bawal po yan kay Meta. So baka tayo, community guidelines, ha? So, ayun mga kaibigan, no? Tingnan natin, sino ba sa dalawang yan ang tunay na bangag? Isa-isahin natin, ha? By Alice matakaw sa power para magawa nila ang gusto nila. Tama po, no? Mercy Cubales Toscano, watching from Ilocos. Salamat po sa panonood, no? Diyan sa Ilocos. Evelyn Hernandez, watching from Bulacan. Salamat po. Aurora Soyosa Byron, salamat din po sa panonood. Evelyn Hernandez, blessed morning, Mama Beach. A blessed morning din po. Regina Virait Yanson, yan. Hello po, salamat sa panonood. So, isa-isahin po natin, kung sino ba sa dalawang yan ang tunay na bangag. Okay. Unang-una, na-vlog ko na to pero ulitin na naman natin, no? Para ipapamukha natin sa kanila kung sino ba talaga ang tunay na bangag dyan, no? Unang-una, mga kaibigan, si PBBM, pag kumakandidato, pag may nagsasabing magpa-drug test, nagpapa-drug test. Si Duterte, pag may panawagan na magpa-drug test, kahit nung kumakandidato siya, never ko siyang nagpa-drug test. So doon pa lang, alam mo na eh. Diba? Bakit hindi ka magpapadrug test kung makakandidato ka eh? Kailangan yun para masigurado ng mga tao na nasa tamang pag-iisip ka. Diba? So doon pa lang, mga kaibigan, si PBBM, check. Si RRD, X na kaagad. No? Pangalawa, gagamitin natin yung sinasabi ni RRD na kapag merong nagdodroga sa isang pamilya, no? Kahit isa lang yan, dysfunctional na ang family. Tingnan natin, sino ba ang dysfunctional family sa dalawa? Si PBBM, buo ang pamilya. Si RRD, wasak ang pamilya. Broken family. Doon pa lang check kay PBBM, X kay RRD. Kasi si PBBM, buo ang family. Si RRD, wasak ang pamilya. Diba? Pangatlo, mga kaibigan, tingnan mo ang mga anak. Ang mga anak ni PBBM, mga mabubuting tao, magagalang, lalo na sa, kahit nasa hindi matanda nangungupo, talagang magalang magsalita. Yung mga choices sa mga words, no? Magalang, walang nagmumura, walang may tattoo. Take note, Gen X yan, generation yan, ngayon sila pinanganak, no, sa henerasyon na maraming mga tattoo ang mga tao, pero wala silang tattoo. Diba? Hindi ko sinasabing masama ang tattoo, no? Pero ang natin dito, mga kaibigan, ako sa kapanahunan ko, masama talaga ang tattoo. Dahil sa kapanahunan ko, pag may tattoo ka, lalayuan ka ng mga tao. Yun ang reality, mga guys, no? Huwag magagalit yung may mga tattoo, kasi ngayon accepted na yan. Art daw na tinatawag, art. Pero sa panahon namin, hindi po, pag may tattoo ka, lalayuan ka ng mga tao. At yung mga ex-convict noon, nung lumalabas sila galing sa presohan, mga kaibigan, hindi sila proud na may tattoo sila. Itinatago nila yan. At pag nag-a-apply ka ng trabaho, pag in-inspeksyon ang iyong mga katawan at may tattoo ka, madalas, hindi ka tanggap sa trabaho. Kaya mga kaibigan, ito rin to, sa panahon namin noon, mga kaibigan, kapag ex-convict ka, may tattoo yung mga nakulong, may tattoo. Pag ex-convict ka, guys, hirap na hirap ka, hindi ka makakahanap ng trabaho. Sa panahon namin, sa panahon ko yun, hindi ka talaga makakahanap ng trabaho. So, yung iba,
dahil hindi sila makakita ng trabaho, bumabalik sila doon sa kanilang ginagawang masama, no? Kasi wala silang trabaho eh. Kasi nga hindi sila tinatanggap. Dahil yun, may tato sila, no? Pero ngayon, lahat na may tato, di ba? Accepted na yan. So, doon pa lang sa mga anak pa lang eh. Check kay PBBM, ang mga anak niya, maganda ang pagpapalaki, yung mga anak niya magagalang, at yung mga anak niya lahat nakatapos. At wala kang nakikita sa mga social media na mga anak nila na nagpo-post ng kabastusan. Mga lalaki yun mga lalaki. Never kang nakakita na nagpo-post na pinapahiya yung kanilang girlfriend, na nagpo-post ng sweet moments with their girlfriend. Never kang nakakita. Pero si Duterte, ang anak niya, yung Kitty na alam nagpo-post ng mga sa loob ng kwarto, yung mga moments nila. Diba? So ngayon mga guys, yung mga bagong dating hindi tayo nagpe-personalan dito. Ang ginagawa natin ay ina-analyze natin, buo yan holistic, kung sino ba ang bangag dyan. No? So, titingnan natin una yung kanilang pagkatao, kung sino ba ang tunay na bangag. No? So mga kaibigan yung anak ni PBBM, check. Kasi magagalang, mabubuting tao, mababait, hindi bastos. Eto kay RRD, X. Ang mga anak, puro bastos. Hindi marunong gumalang. Si Saramao nga Vice Presidente ng Pilipinas, nilagay ni PBBM as DepEd Secretary, binastos pa ni Sara ang asawa ni PBBM, si F. Elisa Marcos. Saan ka nakakita? Duterte lang yan ang gumagawa niyan mga guys. Binastos ni Sara si F. Elisa Marcos. Mga guys, hindi mo lang naisip na si F. Elisa Marcos ay asawa ng kanyang boss. Asawa ng kanyang presidente. Ito mga kaibigan, bigyan ko kayo ng sitwasyon Yung boss ninyo, kilala niyo yung asawa ng boss niyo, ba? Alam niyo, ayan ang asawa ng boss niyo. Ngayon mga kaibigan, magkakaroon ka ba ng guts na bastusin ang asawa ng boss mo? Pagtanungin ko nga kayo, sino sa inyo dito ang binabastos ang asawa ng kanilang boss? Malamang kapag binastos mo yung asawa ng boss mo, malamang tanggal ka kinabukasan. Pag nalaman ngayon ng boss mo na binastos mo ang asawa niya, at lalo na kapag nagsumbong sa'yo na binastos mo ang asawa niya, tanggal ka kinabukasan. Pero sa ginawa ni Sara Duterte, binastos niya si F. Elisa. Kita niyo, walang good breeding ang anak ni Duterte. Bastos mga guys. Ang First Lady of the Philippines na asawa ng kanyang boss, binastos niya. So, walang good breeding, walang good manners and right conduct. So, pagdating sa anak, X ang mga anak ni Duterte. Tapos ang katawan, puro tato. Puro tato yan. Tapos yung pinakabunso, wild. Propose sa TikTok, mga nakapanty. Tapos sasayaw-sayaw na ganun. Puro naman retoke, di ba? Totoo yun. Di ba meron pa nga siyang post na, meron pa nga nag-post niya na every week, nagpaparetoke yan, merong pinapaayos, may pinapa-enhance sa kanyang katawan. So tapos na tayo doon ang mga anak ni PBBM, check. Magagalang, mabubuting tao, parang anak ng mga prinsipe, prinsesa, napaka-prim and proper. Ang anak ni Duterte, bastos, madaming tato, palamura din, walang good breeding. Diba? Yan manifestation yan na ang tatay nila ay bangag. Kasi hindi sila natuturuan ng maayos. Diba? Pangatlo mga guys, sa pananalita. Tignan niyo naman kung paano manalita ang ating Pangulo. Napakamahinahon. Walang pagmumura. Walang panlalait. Si Duterte, mura ng mura, napakadaldal, ng lalait, ng tao. Tapos, changeable. Yung sinasabi niya ngayon, bukas iba na. Babalik na naman, bukas iba na naman. Sign yan na ang kanyang utak hindi na nagpa-function ng maayos. Hindi na nagpa-process ng maayos. Merong nangyayari dyan. Epekto yan ng fentanyl. Diba? Yan naman guys. Totoo yan. And even siya mismo nagsabi niyan. Si Duterte mismo nagsabi niyan.
na yung mga dik-a daw, yung mga bangag daw, ay nagbabago daw yung ganito. At mga kaibigan, nagiging bipolar sila. Tingnan yung attitude ni Bigonio. Di ba bipolar? Bipolar siya, guys. Ngayon okay siya, maayos ang sinasabi niya kay PBBM. Bukas naman, galit na naman siya. Kinabukasan, magpapapress on siya. Wala naman akong ano kay Marcos. Napakabait naman ni Marcos. Hindi nga ay makapatay kahit langaw. Hindi naman ako against. Tapos, kinabukasan, minumura na naman niya si PBBM. Bipolar. Epekto ng fentanyl. Ganyan po yan mga guys. Nagbabago yung may nangyayari sa kanilang brain mga guys. Pabago-bago. So, doon pa lang doon pa lang kitang-kita na natin kung sino ang tunay na bangag. Di ba? Doon pa lang. Kitang-kita na yung manifestation na itong tao na to, yan, kirat na yan, tsaka tabingi yung ngiwi, yan. Siya ang tunay na bangag. Pero ang Pangulo natin, walang manifestation na bangag. Wala. Di ba? Ano pa mga guys? Pagdating sa memorization, no? Yung pag-deliver ng speech, mga kaibigan, si PBBM nakaka-memorize pa. Eto, kahit nung panahon na bata-bata pa siya, no? Mga kaibigan, nung kakapasok pa lang niya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas, tingnan niyo kung paano siya mag-speech. Ako, observe ko yan kung paano siya mag-speech, mga guys. Ganito siya mag-speech, no? Magsasalita siya. Tapos, hihinto. Tapos, parang iniisip niya anong kasunod. Tapos, hindi na niya alam kung paano niya susundan. So, ang gagawin niya, magbabago siya ng topic. Tapos, hihinto na naman siya, hindi na naman niya matapos, hindi niya alam kung paano niya tatapusin. And then, magbabago na naman siya ng topic. Yan po ang ebidensya na hindi na masyadong nagpa-process ang utak ni Bigonio. Ang utak po ni Bigonio ay meron ng may tama na dahil sa kakagamit niya ng fentanyl. Epekto yan. Mga kaibigan, sobrang po ng fentanyl. Basahin natin yung kung gaano kalala ang fentanyl, mga guys, Basahin natin. So, kung mag-aano tayo mga guys, kung titingnan natin, talagang ang meron talagang manifestation na gumagamit ng fentanyl ay walang iba, kundi siya. Diba? Fentanyl. Ayan. Eto. Yan. So, yung fentanyl mga guys, no? Ayan, no? What is their effect on the body? Yan, itong fentanyl. So, ano daw ang epekto ng fentanyl? Yan. So, ito. Fentanyl addiction symptoms. Yan. Ito. Ang fentanyl addiction symptoms, mga guys, ay nandito, no? Kapag ikaw daw ay addict, no? Ito yung mga symptoms, mga guys, no? Unang-una, yan. Basahin muna natin kung ano yung fentanyl, What is fentanyl? Fentanyl is a highly addictive synthetic opiate used to treat chronic and severe pain. Fentanyl is at least 50 to 100 times stronger than morphine. Grabe pala tama nito guys, no? 50 to 100 times stronger than morphine. Grabe. And symptoms of fentanyl abuse, ito mga kaibigan, include, una, rapid heartbeat. Rapid heartbeat daw. Mabilis ang heartbeat, pintig ng puso. Pangalawa, pounding in ears. Parang may nag-aano sa ears mo, no? And then pangatlo, mood changes. Mood changes. Sino ba ang may mood changes? Halatang-halata naman Ang Pangulong Marcos, walang mood changes. Etong isa, itong si Tabingi ang muka, grabe po ang pag-change ng kanyang mood. Mabait, biglang magmumura, galit na galit. Mabait na naman siya kay PBBM, galit na naman siya.
Sabi ko nga sa inyo, di ba? Bipolar din. Grabe po ang mood swing niya. So, ito po, kitang-kita kung sino sa kanila ang tunay na bangag. Dahil si PBBM, wala pong ganun si PBBM. Si PBBM po, ang kanyang attitude, ang kanyang character, ay talagang consistent. Hindi katulad nito na grabe po, paiba-iba, no? So, mood changes. Grabe po ang mood changes ni Duterte. And then, ano pa? Poor balance or coordination. Oh, kita nyo guys. Oh, sino ba ang may poor balance at saka poor coordination? Si Duterte. Di ba? Napapansin nyo kahit nung hindi pa siya masyadong matanda, di ba? Napansin nyo guys, meron pa nga siyang meron siyang mga video, no? Nakabarong siya. Yung sa may mga event, pumupunta siya, na bigla na lang tumatakbo ang PSG tapos inaalalayan siya kasi matutumba-tumba siyang ganon. Guys, maraming event, no? Maraming event noon sa panahon ni Duterte na matutumba-tumba siya. At ang PSG, talagang nakikita na nakaalala eh. Maraming events yan, guys. Hindi lang isang beses. Kung nanonood kayo noon ng mga event ni Duterte, no, sa RTV Malacanang, mapapansin niyo yan, mag-a-agree kayo sa akin. Poor balance, mga guys. Natutumba-tumba siya madalas. See? So, kita-kita natin ang epekto. Kitang-kita natin kung sino ang bangag. Diba? Pangalawa, si PBBM, walang ganyan si PBBM eh. Diba? Pero si Duterte, palagi. Bangag kasi. No? So, ano pa? Hallucinations. Hallucinations, guys. Si PBBM, walang ganyan. Hindi siya nag-hallucinate. Si RRD, nakakaranas siya ng hallucinations. Katulad na lang ng bigla ang pagkatakot niya sa ICC, na andyan na daw ang ICC. Diba? Sabi nga ni Harry Roque, tinawagan siyang hindi daw makatulog si Duterte kasi andyan na daw ang ICC. Hallucinations! Kita niyo na mga guys, ang tunay na bangag, ito talaga. Itong siniwi na to, diba? Siya talaga ang tunay na bangag. Kasi, nasa kanya ang manifestation ng isang tao na bangag. Diba? So, ano pa? Bukod sa hallucination. Abnormal thoughts. See? Abnormal thoughts. Mga kaibigan, maraming ganyan si RRD. Abnormal po ang kanyang pag-iisip. Okay, patunayan natin ha. Ano yung mga abnormal thoughts ni RRD? Unang-una, mga kaibigan, kung ikaw ba ang matinong tao, tapos Pangulo ka pa ng Pilipinas, magsasabi ka ba na yung sitwasyon guys na meron ditong ano ba naman tutulog ng tulog, nakaka-bother. Yung merong dito mga guys na missionary, Australian missionary, magandang babae. No? And then mga guys, sa Davao nangyari ito nirape siya. Mayor pa nito si RRD, mayor pa siya. Nirape yung babae. So, hindi lang po isa ang rape sa babae, no? Nirape yung babae pagkatapos ginanon. Anong sabi niya? Ito si Louie. Anong sinabi ni Louie? Nakita daw niya, ang ganda daw ng babae. Sayang daw. Sana raw, bago man lang ginanon, nauna man lang daw siya. Tingnan mo, normal ba yan? Mga kaibigan, hindi normal yan. Yan yung sinasabi ditong epekto ng fentanyl, abnormal thoughts, abnormal na kaisipan. Hindi po normal yan. Mayor ka ng Davao. Supposed to be, kahit na masama kang tao, ipakita mo naman na mabuti naman ang nasa isipan mo. Pero kita mo mga kaibigan, in public kasi nasabi niya, na sayang naman, ang ganda ng babae, sayang naman. Dapat nauna man lang yung mayor. Nauna daw siya, sana, bago man lang pinatay. Abnormal, di ba yun? Sino dito ang mag-a-against sa sinasabi ko? Sino dito ang magsasabi na normal yun? Pag sinabi niyo sa akin dito na normal yung sinabi ni RRD, well, isa kayo sa abnormal din at isa rin kayo sa fentanyl addict. Dahil hindi normal ang sinabi ni RRD. Hindi normal sa isang tao na sabihin na kita mo, na-rape na yung babae. Pinatay pa. Pagkatapos, meron ka pang gana, meron ka pang guts, lakas ng loob mo magsabi na, ay, ang ganda ng babae, sayang. Sana nauna man lang ako.
Abnormal yun. Epekto ng pagiging bangag. Diba? So, ang daming manifestation na siya talaga ang tunay na bangag. Diba? Ano pa mga guys? Ano pa yung mga abnormal thoughts niya? Yung kanyang mindset na kapag tungkol sa droga, ano mo, tsugi. Walang baril. Bigyan mo ng baril. Palabanin. Mga kaibigan, hindi po normal yan. Hindi yan normal na kaisipan. Yan po ay kaisipan ng isang bangag. Kita niyo na mga kaibigan, mula nung nag-start ako dito, lahat ng mga sinasabi ko na mga puntos, mga kaibigan, lahat ng mga puntos na sinasabi ko kung sino ang bangag, tumuturo lahat kay RRD. Diba? Inumpisahan natin sa kanyang family. Lahat ng mga puntos na sinabi ko, tumuturo kay RRD. Kay PBBM wala eh. Walang manifestation na bangag si PBBM. Gandang umaga, adik na malibog pa, alibog ha. Kore ka dyan, no? Kore ka dyan. Mamaya, din natin yan, yung kanyang, yung ginagawa niya na yan, no? So, ayun mga kaibigan, no? Maraming mga abnormal thoughts si RRD na, ang sabi dito, epekto daw ng pagiging adik. Epekto ng pagiging bangag ang pagkakaroon ng abnormal thoughts. Ulitin ko epekto ng pagiging bangag ang pagkakaroon ng mga abnormal thoughts. Nasaan dyan ang mga DD sheets? Pag sasabihin nyo ngayon DD sheets na hindi totoo yung sinasabi ko, isa rin kayong bangag. Medical to, science ito. Diba? So kita nyo na, ang daming ebidensya na itong siniwi na to, siya talaga ang tunay na bangag. Diba? Okay, ano pa? Ito pa mga kaibigan, showing fear at the prospect of not having access to fentanyl. Okay, so ito mga kaibigan, di ba sabi niya magaling na daw siya ngayon? Magaling na daw siya sabi niya nung kay PBBM, di ba? Kasi nung sinabihan niya si PBBM na bangag, sabi ni PBBM, ano lang yan, it's maybe the fentanyl, no? Kaya, naapektuhan daw yung pag-iisip. Tapos sabi pa ni PBBM, yung doktor, dapat tingnan mabuti ng doktor, no? Kasi, kaya hindi na nagiging maganda yung epekto. So, makita natin mga kaibigan, yung response ng ating Pangulo, doon sa panlalait niya, doon sa pagsasabi niya ng bangag yung Pangulo natin, ang response ng Pangulo natin, cool na cool. Guys, ganyan ba mag-response ang bangag? Di ba hindi? Kapag bangag, katulad ni RRD, kapag sinabihan mo ng masama, gagantihan ka ng mas masama. Di ba? So, ito talaga ang bangag. Sa kanya talaga nakikita ang pagiging bangag. Tapos sasabihin naman ng mga leaderships, ay, Niwi, bakit Niwi yan? Hello? Tingnan nyo na yung puon mo. Bukod sa Niwi, kirat pa. Hindi nyo ba alam? Ang tao, habang tumatanda, yung tinatawag na gravity, di ba? Lahat bumabagsak. Wala namang tumataas eh. Lahat ng bagay dito sa mundo, pabagsak. So yung mga skill mo, yung mga mo, lahat yan bumabagsak. Gravity. Di ba? At itong si RRD, natural yan. Kung bakit siya nabinili. Kasi nga, siya talaga ay gumagamit. Marami siyang manifestation. Pero si PBBM, bakit napapamili siya? At saka minsan gumagano'n siya. Pit formation, mga kaibigan. Kung inyong napapansin, ang pit formation ni PBBM, ang kanyang ngipin, kung inyong napapansin, kahit ng mga panahon na siya ay binata pa, at kahit ng panahon na siya ay may asawa na kay Elisa Marcos, may anak na siya, tingnan niyo, pansinin niyo po yung sasalita siya. Yung pit formation po ni PBBM, hindi siya pantay. Sandali andito ba yun? Sinan ko dito yung Hindi po pantay ang pit formation ni PBBM, hindi po perfect. Kaya nung tumanda siya mga kaibigan, ayun, mas lalo siyang nakahalata. Sandali tignan ko yung kanyang interview na naka-close up. Kasi kitang-kita dun yung pit formation ni PBBM. Saglit guys Naku. Dito
ba? Sa dami kasi ng ano eh. Teeth formation niya. Ben, sa dami. Grabe, ang dami-dami ko kasi ano dito. Ay! Nabura ko na pala. Tingnan ko na lang dito sa post ko. Alam ko may post ako nun eh. Ang hirap kapag maraming video sa ano, pag marami kang video sa gallery, no? Dali guys ha. Dali, titignan ko dito sa ano. Dami kasi eh. Kasi makikita mo doon guys na pag nagsasalita siya, kahit nung mga panahon no, na bata-bata pa siya, makikita mo yung ngipin niya, hindi po siya hindi po siya pantay, no? At napapangiwi-ngiwi talaga siya. Teeth formation po, kaya ganon. Nung tumanda na si PBBM, mas lalong nakikita. Sa ngipin po niya, hindi po dahil sa siya ay talagang ngiwi. Hindi, sa ngipin po niya yun. Yan. Ano ba yan? Mga guys, hindi ko makita sa sobrang dami ng aking no? So, siguro naman guys, ang gawin nyo na lang, no? Ito. Ay, ayan na. Hindi masyadong kita eh. Meron pa guys yung kay Chris Aquino, kitang-kita. Oh, kita nyo mga guys? Oh. Lalo na yung interview niya kay Chris Aquino, kitang-kita na halatang-halata yung ngipin niya ay medyo O yan. Pansin nyo, di ba? Lalo na yung interview niya kay Chris Aquino na maraming close-up. Pansinin nyo yung yung teeth niya. Patabingi po, patabingi. So, natural lang na kapag siya ay tumanda, medyo nginiwi ang kanyang Kasi nga, patabingi po yung kanyang ngipin. Hindi po perfect, no? So, kitang-kita natin mga kaibigan, na kaya si PBBM, nung tumatanda na siya, ganun po yung ngipin niya. No? Kasi tumatanda na po eh, no? Pero si RRD, naging nili po yan dahil sa fentanyl. Diba? O ano pa? Ano natin yung sinabi ni Alibuga? Yung pagiging hirap sabihin sa baka community guidelines. So, yung pagiging bisayain natin. Pagiging mautog. Yan, mautog na lang, mautog yan. Yung, sabi ni, mautog, no? Palitan natin ng Bisaya, mautog. Yung pagiging mautog niya, yan, mautog yan eh, no? Kita niyo mga guys, ha? Tingnan yung pagkakaiba ni PBBM at saka yan. Si PBBM, nag-iisang asawa. Wala kang maririnig na merong bet ka. Wala kang maririnig na may kapling-fling. Isa lang asawa. Walang fling, walang bet ka. Itong siniwi, may asawa. May legal wife din eh, kaso hiwalay. Kasi nga, meron siyang bet ka. Diba? Pero mga guys, meron na siyang asawa. Itong siniwi, may asawa na siniwi, meron pa siyang bet ka. At yung bet ka, kasama niya. Yan yung kinakasama niya sa bahay, diba? Kasi may anak sila, yung Kitty, na mahilig magpanty at bara sa TikTok, no? Tapos mga guys, ganito yan, no? May asawa na nga siya, legal wife. Meron pa siyang bet ka na kasama niya ngayon. Pero, nagagawa pa niya na ipakita sa buong mundo na pinaghahalikan niya yung babae, pinaglilips to lips niya yung mga babae on screen. Nakikita ng mga kabataan, nakikita ng mga bata, nakikita ng international community. Ay, ganito ba ang Pangulo ng Pilipinas? Mautog masyado. May legal wife yan. Merong bet ka yan. Pero nakukuha pa niya na lips to lips yung mga babae. On cam. Nanonood ang maraming mga Pilipino, ang mga kabataan, ang mga bata, ang mga foreign media, ang buong mundo, nanonood, nakikita nila. Guys, fentanyl addict, epekto ng pagiging bangag. Tama
bang gawin mo yon? Anong maituturo mong maganda sa younger generations, sa mga bata? Tama ba? Tapos hindi ka man lang ba nahiya doon sa legal wife mo? O kahit man lang dyan sa bet ka mo, nakasakasama mo ngayon, hindi ka man lang ba nahiya? Wala ka man lang bang kahiyan? Wala ka talagang respeto? Hindi mo nirespeto ang legal wife mo, hindi mo nirespeto pati bet ka mo, pati yung anak mo babae, nakasakasama mo, anak mo sa bet ka mo, hindi mo nirespeto. Pati yung si Sarah Mao mo, hindi mo nirespeto. Kasi, kita mo naman, may legal wife ka, meron ka pang bet ka, tapos pinaghahalikan mo lips to lips yung mga babae. To the point na sinasabi mo pa na noong nangangampanya ka nga, bumababa ka doon sa stage at lahat ng mga babaeng nakikita mo ay nililips to lips mo. Ikaw nagsabi niyan, may video. Oh, ano yan? Epekto ng paggamit mo ng fentanyl. Epekto ng pagiging bangag. Di ba? Evelyn Hernandez, di ba ma'am na balita na may nakakabit na colostomy bag sa katawan ni Digong? Ewan ko gaano katotoo ang balita. Baka may colon cancer siya kasi ganyan din yung tita ko na mayapa na. Yun ang hindi natin alam, no? Pero parang inano dati yan na kit tatad, no? So, hindi natin alam kung gaano katotoo yun, no? And Melba de la Cruz Visaya, ganun talaga si PBBM. Kilala namin siya lagi nga po sa amin yan. Siya ang lead namin noon. No? And then by Alice Gravity, hinihila na siya ng lupa. So, kita niya, lahat ng mga nagtuturo kay RRD. Lahat ng ebidensya ng pagiging tunay na bangag. Nagtuturo lahat dito kay Niwe. Diba? PBBM, wala eh. Walang manifestation. Walang ebidensya na bangag. Wala. Lahat ng ebidensya nagtuturo dito kay Bigonio. Diba? Yung pagiging mautog niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa kanyang pagiging mautog. Walang self-control. Walang self-respect. Walang respeto sa legal wife. Walang respeto sa betka. Walang respeto sa mga babaeng anak. Walang respeto sa sambayan ng Filipino. Guys, Pangulo siya ng Pilipinas. Nire-represent niya ang ating bansa at ang mga Pilipino. Sobrang nakakahiya siya, mga guys. Ang tingin tuloy sa atin ng mga taga-ibang bansa, ang tingin sa atin, ang mga Pilipino pala ay mga ganyan. Mga bastos. Diba? Wala siyang magandang idinulot sa pagdating sa moralidad. Kaya naman pala umiiyak na nun si Sharon Cuneta. Ang sabi ni Sharon, sana maibalik na ang disente. Kaya naman pala. Kasi kitang-kita naman talaga na walang kadise-disente itong dating Pangulo, no? So, kitang-kita nyo mga guys kitang-kita nyo na talagang siya talaga ang gumagamit talaga o bangag. Ano pa? Ano pa guys? Okay. Sandali, nawala yung aking research. Yan ako ulit. So, ano pa mga kaibigan? Ito pa yung epekto. Yan. So, isa pa mga kaibigan, no, na epekto, no, ng fentanyl. Ito. Confusion. Confused siya, di ba? Maraming pagkakataon na nakita natin ang confusion ni RRD. Confused siya, mga guys. Eh, di ba dahil nasa kanyang pagiging sobrang confused, hindi na niya alam kung anong sasabihin niya. Di ba? Andiyan yung sinabi niyang may adik tayong presidente. Pagkatapos, kinabukasan, nagpa-press con. Adik? Wala akong sinabing ganyan. Patayin niyo man ako 1,000 times. Wala akong sinabing ganyan. Papatayin ako ni Marcos.
Confused na siya mga guys. Maraming instances na makikita natin yung kanyang confusion. Diba sabi ko nga sa inyo bukod dyan, meron pa siyang hallucination na andyan na ang ICC. Diba? Ari okay. Tumawag daw sa kanya si RRD, hindi daw makatulog sa gabi. Kasi andyan na daw ang ICC. Epekto ng pagiging bangag. So kita nyo na, lahat ng mga puntos natin, mula umpisa hanggang ngayon, marami na tayong naging punto mga guys. Lahat ng tuturo dito kay Niwe. Lahat nagtuturo sa kanya na siya ang tunay na bangag. Diba? Ano pa? Ano pang epekto? Okay. Drowsiness. Dizziness. Drowsiness. Dizziness. Guys, kita natin yan, di ba? Kaya nga, mga guys, dahil sa kanyang pagiging addicted sa fentanyl, may ganito siya. Drowsiness, palagi parang inaantok, tapos minsan he feels dizzy. Kaya anong ginawa niya nang nasa Malacanang siya para masustain niya yung pagiging alive? Anong ginawa niya? Nagaganon ng Mary Jane to keep him awake at night dahil sa gabi siya nag-meeting. Kaya doble-doble mga guys. Kaya grabe na yung ng utak na, di ba? Mapapansin nyo, iba na yung ng utak niya Parang talagang wala ka nang aasahan. Talagang kinukonsume na talaga ng epekto talaga ng mga droga na tinake niya. Di ba? Fentanyl, guys, grabe yung effect ng fentanyl pagkatapos hahaluan mo pa ng Mary Jane. Ano fentanyl? Approximately 100 times more potent than morphine and 50 times more potent than heroin. Ulitin ko, 100 times more potent than morphine and 50 times more potent than heroin. Matindi ang tama. Diba? Matindi ang tama mga guys na to. So, okay, ano pa? Bukod doon, ano pa? Yan, meron pa siyang respiratory depression. Overdose can cause stupor, changes in pupil size. Guys, ibig sabihin overdose na talaga yan. Ano nakalagay dito? What are the effects of an overdose? Overdose can cause stupor, changes in pupil size. Guys, tingnan nyo ang mata ni RRD. Di ba yung isa, lumiit na yung kanyang pupil, lumiit na yung ng mata niya, parang nakapikit na. Sabi ko nga sa inyo, kirap na, di ba? Ganyan na. Kasi ito, ganyan. Yan ang nangyari mga guys sa kanya. Kita nyo? Nasa kanya lahat ang manifestation. Kita nyo, yung isa ng mata, nagbago na yung size ng pupil ng kanyang mata. Lumiit yung isa, yan. Kaya kirap na siya. Yan ang epekto ng kanyang pagiging bangag sa fentanyl. Sinamahan pa ng Mary Jane. So, kita nyo? Lahat talaga ng manifestation, lahat talaga ng ebidensya sa kanya nagtuturo. Siya ang bangag. Tingnan niyo naman si PBBM, gandang lalaki, matikas. Nag-gym. Ano ba tawag doon? Yung chest press ba yun mga guys? Mahirap yun. May asthma pa yan asthmatic pa yan. At take note mga guys hindi naninigarilyo si PBBM. Hindi po si PBBM marunong manigarilyo. Take note. Paano ka magko-cocaine? Paano ka magpupulburon kung hindi ka nga marunong manigarilyo? Common sense. Diba? May asthma yan Diba may video nga siya, bata pa siya nung tinatanong siya ni Karen Davila. Nasubukan mo bang magdroga? Gumamit ng droga? Nasubukan mo bang gumamit ng marijuana? Ano sabi niya, Sa school namin noon, may nakikita akong nag-rolling daw ng yun yung Mary Jane.
Sabi ni Karen, gumamit ka ba? Ano sabi ni PBBM? Nag-try ako, pero sinumpong ako ng asma. So, ibig sabihin, hindi talaga yun para sa akin. Asthmatic po siya. Makikita niyo kapag siya yung nagsasalita. Meron siyang hingal, di ba? May hingal. Lalo na nung yung kanyang mga travel, kasi malamig sa Amerika, malamig sa Germany, malamig doon sa ibang bansa. Halata niyo, pag nagsasalita siya talaga, habol na talaga ng hininga. Asthmatic po si PBBM. Bawal po sa kanya ang mga smoke. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya natutong manigarilyo. Kasi nga, asthmatic siya. Kita niyo sumubok lang daw siya. Inatake na siya ng asthma. Tapos magkukukain. Hello! Isip-isip, pagganahin ng utak, mga baby sheets, mga walang utak, mga bobo, mga bugok. Pagganahin ng utak niyo, mga tanga. Ano pa? Iisa ang kidney, BBM. Iisa ang kidney. 1981 o 1983? Sandali, check natin Nung dinonate niya ang kanyang kidney sa kanyang ama, Ferdinand Marcos Sr. PBBM donated his kidney. Ito. Ito mga guys, Gulf News. Ang news po na ito ay hindi po dito Ito ay international. International news po ito, hindi po ito balita dito. Gulf News, UAE, Bongbong donated kidney to his father. Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte governor, has admitted having donated one of his kidney to his father, former dictator Ferdinand Marcos, in 1983. Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte governor, has admitted having donated one of his kidney to his father, former dictator Ferdinand Marcos, in 1983. Bongbong, in a TV interview, said, "Yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match." Congresswoman Amy Marcos said, "That was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room." Kita niyo mga kaibigan? So, guys, 1983, dinonate ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kidney kay Ferdinand Marcos Sr., ang kanyang tatay. So, ibig po sabihin, mga kaibigan, kung 1983, dinonate mo ang isang kidney, ibig sabihin, mga guys, hindi tatagal ang buhay mo. Kung magkukukin ka o magsasyabu o kahit anumang pulburo na yan, hindi magtatagal ang buhay mo. Ang iisa lang ang kidney, kailangan mong alagaan ang kidney mo. Kasi yung kidney, mga guys, yan yung nag-filter ng mga dumi sa ating blood. Kapag iisa na lang ang kidney mo, so ibig sabihin, iisa na lang ang nagpa-function ng kidney sa'yo, mga guys, mahirap yan. Kailangan healthy ka, kailangan alagaan mo yan. Dahil kapag inabuso mo yan, hindi ka aabot. Baka 1, 2, 3 years, tsugi na siya after na mag-donate ng kidney. Kung tuloy-tuloy mo na, nag-donate ng kidney, tapos, sige, bangag palagi, everyday bangag. Yan sinasabi ng mga minamahal luka-luka everyday bangag. Kung totoo yun mga guys, wala na ang Pangulo natin ngayon. Hindi na siya inabutan ng 2022 presidential election. Wala na yan. Tsugi na yan. Iisa lang ang kidney. Kaya nga nakakatawang isipin na ang isang senador ng Pilipinas, Bato de la Rosa, ay hindi man lang nagbe-bet, hindi man lang nagbe-verify kung sana man lang, bago sana siya bago niya pinatawag at binigyan ng platform itong si Morales na sinungaling na maraming kaso ng extortion, na mahilig gawa ng mga ebidensya para lang manglikid. Sana man lang bago niya pinatawag yan at bago siya nag-imbestiga at binigyan ng platform yung mga yan, ay nag-verify man lang sana siya. Pero halatang hindi niya ginawa yun kasi gusto nga niya na ilagay sa kahihiyan ng ating Pangulo. Kasi gusto niyang suportahan yung mga panawagan ng kanyang kapwa, mga DD sheets ng mga Dutertes na pababain sa pwesto ang ating Pangulo. Purposely, gusto niya talagang ipahiya ang ating Pangulo. Hindi lang dito sa atin, kundi maging sa international community. Sa totoo lang mga guys ang dami-daming issue
na pagtuunan ng pansin. Pero ito pa, yung peke na dokumento, na parang pag sinabi ni Morales, parang naniniwala agad siya. At sabi pa niya, meron daw kasing puncher. Hello? Dahil lang merong bakas ng puncher, sasabihin mo na totoo yan. Tapos naniniwala ka agad sa sinasabi ni Morales na naiwan niya, na hindi daw niya dala yung dokumento. Hello? Hindi mo dala ang dokumento? Are you sure? Sure ka ba na hindi mo dala ang dokumento? Sino ang makakapag-testify na hindi mo dala ang mga dokumento at iniwan mo nga sa PDEA? Una-una, eto si Morales po ay merong kaso ng mga casing kung saan gumagawa siya ng mga peke, mga kaibigan, ng mga order, no, na kunwari, katulad ng ginawa niya kay PBBM, no, kunwari, huhulihin natin to. Tapos magtatanim ng ebidensya. Pagkatapos ng mga kaibigan ay mangingiki lang. Marami siyang ganyang kaso. Paano mo paniniwalaan yung sinasabi niya na totoo na operasyon yan? Gayong wala ng pirma ng team leader, walang control number, at wala din ang record sa PDEA, at wala din record sa PNP. And take note, panahon yan, 2012, panahon yan ng Yellow Administration, na galit kay PBBM. Diba? And take note, during the time, 2012, si PBBM busy sa pag-aaral doon sa impeachment case ni CJ Corona. Na kita nyo naman, pag pinapanood nyo yung mga interview ni PBBM, nakikita nyo, ang ganda, fresh na fresh. Walang manifestation na gumagamit, talagang fresh na fresh. Matalino. Anong sinasabi niya? Marami siyang inaaral. Inaaral niya daw yung mga tungkol sa kaso kasi kailangan daw na maging patas. Kailangan daw tingnan maigi, no? Kailangan pag-aralan maigi para makita kung ano ang katotohanan. Busy ang Pangulo natin during the time. Wala siyang panahon para magkipag-jamming katulad ng sinasabi nitong si Morales. Kaya nakakatawa, no? Lahat ng mga ebidensya ng pagiging bangag, dito lahat nagpo-follow sa kanilang idolo na si Digonio. Lahat ng mga sinasabi nila ng bangag si PBBM, dito lahat napunta ang ebidensya kay Digonio. Nakakatawa, di ba? Na yung nag-akusa na bangag si PBBM, sa kanya lahat nag-bumirang kasi sa kanya lahat ang ebidensya na siya ang tunay na bangag. Di ba? Nakakatawa. Kaya nga mga guys, no? Yung nangyari sa Senate, yan ay drama. Meron pa siyang kita niyo mga guys, nung umalis pa itong si Morales, meron pang ingat ka, halata mong di ba? Pagkatapos mga guys, eto gusto mo kita na security, ganyan. Kasi baka mamaya, merong mga elemento na magsamantala na ganyan, tapos, yung buhay mo, ganyan. Anong sabi ni Morales? Ang sabi ni Morales, isa lang naman ng kung may mga tao na gagawa sa akin yan, walang iba kundi ang presidente, Bongbong Marcos. Kasi siya naman siya yung andyan sa di ba? Pagkatapos mga kaibigan, si Bato, hindi lang isang chairperson, hindi man lang niya itinama. Mga kaibigan, kung nanonood kayo ng Senate hearing sa kaso ni Kibuloy, si Risa Hontiveros ang chairperson. Makita mo, di ba, si Risa Hontiveros, ang ganda niya halata mong, andun pa rin yung pinoproteksyonan niya, no? Kumbaga, walang ganong kabayas, mga kaibigan. Unlike dito kay Bato de la Rosa, biro mo, sinabi na ni Morales yun, na kung meron mang papatay sa kanya at gagawa sa kanya ng masama, walang iba kundi si Presidente Bongbong Marcos, kasi siya yung nandun. Kung matino si Bato de la Rosa, dapat diba lilinawin niya yun. Kung matinong senador si Bato de la Rosa, lilinawin niya dapat yun. Dapat ang sasabihin niya, saglit. Mali naman yan. Kasi huwag ka naman magbibintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil wala pa namang napapatunayan. Diba dapat ganun ang sasabihin niya? Pero kung titignan natin, hindi niya kincounter yung sinasabi ni Morales na parang siya ay nag-a-agree. Diba?
So doon pa lang makikita natin guys yung bias eh. Makikita natin yung drama. Na parang meron talaga silang ginawa na drama. Pero mga kaibigan, naniniwala ako, lalabas ito lahat. Lalabas yan. The truth will always prevail. Guys, ano na natin to eh, tested na natin to. Na lahat ng umaapi kay PBBM mga guys, talagang napaparusahan ng itaas. Nagkakaroon sila ng karma. Tested na natin yan. Eh ngayon nga, di ba, ongoing Andres Bautista. O, kita niyo ang nangyari kay Andres Bautista ngayon. Malapit na yan, mga guys, di ba? Ongoing na talaga. Nagkakaroon na talaga ng progress yung ginawa niya noon kay PBBM na pandaraya. Di ba? So ito, mga kaibigan, lumilitaw eh. Lumilitaw yung drama. Makakalata mo na ginawa ito ni Bato para suportahan yung sinasabi ni Duterte na bangag ang Pangulo. Kaso, mas lalong lumabas mga kaibigan na hindi totoo yung mga sinasabi nitong si Morales. Kasi sino ba naman ang maniniwala sino ba naman ang maniniwala na totoo yung sinasabi niya? Ganun, lahat na mga kaibigan ng PIDEA sinasabi na walang ganong klaseng papel. Maaring yung papel na pinagkunan niya noon, form talaga ng PIDEA yun. Diba? Kasi, syempre, taga-PIDEA siya noon eh. Form talaga ng PIDEA yan. At sabi nga doon, mga kaibigan, may soft copy yan na pwede siyang i-edit. No? Pagkatapos, pwede mong lagyan ng pangalan. Oh. Guys, maaari ang ginawa niya ay gusto niyang mag-extort sa ating Pangulo. Diba? Tapos sabi pa niya, pinigilan daw ni Paquito Ochoa. E sino ba si Paquito Ochoa? Executive Secretary ni Pinoy. O diba? Executive Secretary ni Pinoy si Ochoa. So ibig sabihin mga kaibigan, si Paquito Ochoa ay isang dilawan. Na alam naman natin, noong 2016, ang Pinoy administration, sinabi ni Pinoy mga kaibigan, gagawin niya ang lahat para hindi makabalik si PBBM sa Malacanang o ang isang Marcos sa Malacanang. Oh. So, kung totoo nga talaga yun, ang unang gagamit niyan ay si Pinoy. Pero hindi ginamit kasi nga hindi totoo. Diba? Pangalawa mga guys, noong 2022 at 2021 election, nung galit na galit itong si RRD kay PBBM kasi ang gusto niya maging Pangulo, si Bongo, pero si Bongo naman sa mga survey, 2%, mataas na yung 3%. So, ano nangyari? Siniraan niya si PBBM na bangag daw, nagkukukin. Oh. Bakit during that time, hindi nila inilabas yan? Kung totoo yun. Di ba? So, kikita mo mga kaibigan, yung timing. Yung timing ng pagpapalabas nila ngayon with Morales. So, kitang-kita natin, halata natin mga kaibigan, na yung ginagawa ngayon ni Morales, mga kaibigan, ay in line dito sa pagpapabagsak sa ating Pangulo na plano ng mga Dutertes. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo na hindi si Duterte ang plano dyan? Si Duterte ho ang nagplano niyan ng pagpapabagsak kay PBBM, although hindi niya inaamin, pero siya yan. Siya talaga yan. Kita nyo ba, di ba? Oh, sino yung galit na galit? Sino yung magdidemanda? Siya. Tapos ang pinapalabas ng SMNI, sumusuporta lang daw si Duterte. Hindi siya sumusuporta. Siya talaga ang ano yan. Siya talaga yan. Ang mga Duterte talaga yan. Kasi gusto nila ibalik ang Duterte. Gusto nila paupuin si Sara Duterte para tuloy-tuloy na naman ang kanilang mga kawalang hiyaan. Yun ang totoo. No? So mga guys, so kitang-kita nila, mga kaibigan, na etong mga sinabi natin, lahat talaga nagtuturo kay RRD. So, kitang-kita natin kung sino ang bangag. Ano pa? Pagdating sa drug war, ang drug war ni PBBM, makatao, maka-Diyos, makabansa, maka-Pilipino. May malinaw na pag-iisip, may malinaw na direksyon. Mabuti. Diba?
Nasa tama. Good. Pero ang drug war ni RRD, panay, itsubi nyo. Panay tsubihan, madugo. Gayong pwede naman palang makasabat ng mga illegal contraband, pwede naman palang makasabat ng malalaki na walang namamatay. Pero kay RRD, makahuli lang ng 5 kilong shabu, 3 patay. 5 kilong shabu lang yun 3 patay. Kay PBBM, almost 2 tonelada ng shabu, walang patay. Diba? So makikita natin, sino ba ang tunay na bangag? Ito. Kasi siya ay tsugi-tsugi. Guys, sabi ko nga sa inyo bakit ba nagagawang kumitil ng buhay ng isang tao? Under siya sa influence ng pagiging bangag. Kasi ang tao, mga guys, na matino ang pag-iisip, hindi makakatsugi. Excuse me. Ang tao na may matinong pag-iisip, hindi ka tsugi. Alam mo na, itong taong to, itong singiwi, palagi niyang sinasabi, defend the flag, defend the Constitution. Hello? Defend the Constitution? Hindi mo nga sinusunod ang Constitution ng Pilipinas? Alam mo ba, nakalagay sa Constitution ng Pilipinas na lahat ng tao, lahat ng Pilipino, regardless of your status in life, meron kang karapatan na mabuhay. Meron kang karapatan na wag kang i-deprive sa buhay mo. Karapatan mo mabuhay. At kapag may nagawa ka, karapatan mo na dumaan sa due process. Pero anong ginawa ni Niwi? Itong si Niwi, anong ginagawa niya? Hindi na yung pinapadaan sa due process. Tsugihin nyo. Hindi siya sumusunod sa Constitution. Bakit sabi, defend the Constitution? Hindi naman siya sumusunod sa Constitution. Siya naman yung number 1 na violator ng Constitution. Diba? Kaya mga kaibigan, lahat talaga ng manifestation, lahat ng ebidensya ng pagiging bangag, ayan, nasa kanya lahat. Bangag yan. So sad to say, nagkaroon tayo ng dating Pangulo for 6 years, dating Pangulo na bangag. Yan, bangag yan, si Bigonyo. Nagkaroon tayo ng Pangulo ng Pilipinas for 6 years na bangag. Dinala tayo sa madilim na kabanata ng ating buhay, na kung saan ang mga Pilipino ay ginawa lang at parang mga sisiw ang buhay. Tsugi dito, tsugi doon, tsugi dyan, tsugi doon. Pagkatapos yung mga drug lords sa kanyang mga barkada, happy sila sa Malacanang. Happy sa Malacanang. Hindi niya pinapatsugi, hindi niya pinapa-aresto, hindi niya pinapakulong. Happy sila. Diba? Pero yung mga maliliit nating kababayan, mga nasa squatter area, sinitsugi lang. Yung mga isa, yung si Kian de los Santos, diba? 17 years old, grade 11, na habang kinukuha siya ng mga pulis, nagmamakaawa pa, Sir, meron akong exam bukas, Sir. Grabe, no? Nakakaano, mga kaibigan. Ang masama pa nito, mga kaibigan, umamin si Duterte na nagpa-plant sila ng evidence. Literally, nagpa-plant sila. Nagpa-plant po sila ng evidence. Ibig sabihin, wala silang ebidensya na yan ay nagpupulburon. Wala silang ebidensya na nagtutulak. Nagpa-plant sila ng evidence. Sinisira niya ang buhay ng mga Pilipino. Yun po yun. Sinisira niya ang buhay ng mga Pilipino. Binawasak niya ang buhay ng mga Pilipino. Kinikitil niya ang buhay ng mga Pilipino. Guys, para lang siyang kumikitil ng buhay ng isang langaw. Langaw lang. Walang kwentang buhay. Yun lang, langaw. Hindi ka Diyos. Kaya naman guys, sa totoo lang dapat talaga alam to
Diyos ko, Panginoong Jesus, kailan po ba ito mapaparusahan sa ginagawa nito? Ang dami niya, ang laki ng kasalanan niya. Ang laki ng kasalanan niya unang-una sa Diyos, sa taong bayan, sa Pilipinas, sa mga naging biktima, at doon sa mga pamilya ng mga nabiktima niya. Ang laki ng kasalanan niya. Pag-pray na lang natin na sana makapasok na dito yung ICC para talagang dali na yan doon at doon yan, litisin siya doon. Ikulong yan doon habang buhay. No? Kasi, dapat magkaroon talaga ito ng justice, mga kaibigan. Dapat talaga magkaroon ng justice yan. Kasi hindi maganda ang ginawa niya. Alam mo, okay sana ako sa kanya eh. Drug war na, no? Drug war na, sabihin natin, may ginaganon siya. So, okay sana ako dyan, mga kaibigan, kahit nagganon siya. Kung ang mga ginaganon niya, lahat, puro mga drug lords at saka sindikato. Walang mahirap, walang taga-squatter, walang mga small-time pusher, small-time addict. Kung ang ginaganon niya, yung mga in-check ng mga kasama niya na may mga laboratory, yun sana ang ginaganon niya, tsaka yung mga drug lords. O okay pa ako dyan. At least kapag ginanon niya yung mga yun, wala na, talagang matutuldo ka na talaga. Wala na talagang wala nang lalabas sa merkado ng mga illegal na mga substance. Kasi, pinutol niya yung ugat eh. Kaso hindi eh. Yung ugat mga guys, yung mga pinagmulag, hindi niya pinutol. Hindi niya tinuldukan. Ang inano lang niya, ang tinuldukan lang niya, yung buhay ng mga small-time user, small-time drug pusher. Yung mga mahihirap, yung mga nasa squatter area, yung mga walang makain, ng mga addict. Yun lang ang kanyang tinuldukan ng buhay. O okay pa sana ako kahit mag-AJK siya eh. Pero lahat ng kanyang AJK ay yung mga kasama niya. Yung mga kasama niya may mga laboratory pa ng shabu. At yung mga drug lords. Yun sana. Hindi ako magreklamo. At least kung yun talaga ang kanyang AJK, kanyang ginanon, wala na. Ngayon mga kaibigan, wala na tayong problema ngayon. Hindi na namamayantag ang droga, wala nang problema ang Pilipinas. Kasi pinutol niya ang ugat, kaso hindi nga niya pinutol ang ugat. Ang ginawa lang niya, pinatay lang niya ang mga tao na may hirap, na mga small-time user, small-time drug pusher. Yun lang. Kahit itsugi mo ang 5,000 o ang 3, kahit itsugi mo ang 3 million, 3 million na adik, kahit itsugi na yan, ang 3 million na yan na adik, andyan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin kasi hindi naman niya pinutol ang pinakaugat. Tapos mismong pamilya niya nasasangkot pa sa mga illegal, mga kontrabando from China. Hindi umaamin, di ba? Sabi ng Las Cañas, Duterte is the Lord of all drug lords in Southern Philippines. Ha? Sabi naman ni Mumba Bato ba yun, mga guys? Maliit pa daw yan si Pulong. Nag-escort daw sila kay Pulong, maliit pa. Maliit pa lang daw, nagagano na. User, nagagamit na ng So, mga kaibigan, ngayon nasagot na natin ang tunay na bangag. Itong sinili, siya ang tunay na bangag. Walang manifestation kay PBBM kahit isa, wala. Kahit isang ebidensya, wala. Kay Duterte, nasa kanya lahat ang ebidensya na siya ang tunay na bangag. Diba? Ulitin ko yung sinabi ni Harry Roque. Noong mga panahon na pinananawagan ng taong bayan na magpa-drug test si Duterte, ulitin natin na. Okay. Kasi ng mga panahon na yun mga guys, nanawagan ng taong bayan na magpa-drug test magpa-drug test si Duterte, no? At saka yung mga oposisyon. Okay. Ito po ang sinabi ni Harry Roque. Sabi po ni Harry Roque, pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya. Sandali. Yung ito, biglang nawala yung dito ako sa yung picture na lang. Ito. Pero ngayon po, ito po si Harry Roque ha. Statement po niya ito noong 2018. Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya.
other than ang presidente po ay halal ng bayan. Take note ha, sabi ni Harry Roque, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero, hindi po para utusan siya ng kahit sino. Diba? So, ito yung mga kaibigan, no? August 16, 2018. So, ibig sabihin, ang Pangulo po ng Pilipinas, ngayon, na si PBBM, hinalal na po ng taong bayan. Hinalal yan ng 31.6 million Filipinos na naniniwala sa kanya at nung panahon naman ng eleksyon, nagpa-drug test naman siya 2 beses. So, okay na yun. Wala na tayo nung problema na yan. Sa mga bangang-bangang issue, wala na yan. Kasi nasagot na yan noon ni PBBM. Diba? At ngayon, na Pangulo na siya ng Pilipinas, hindi siya pwedeng pilitin na magpa-drug test ulit. Kasi, kita nyo guys ha, kung merong magsasabi, ay magpa-drug test ka, papadrug test. Kung may magsabi dito, magpa-drug test ka, magpa-drug test. Kasi mga guys, halimbawa, just in case na pumayag si PBBM na magpa-drug test at nag-negative, sasabihin nila, ay hindi naman totoo yung binayaran. Sabihin naman lang, magpa-drug test ka sa in open. In open. Halimbawa, kapag si PBBM naman, nagpa-drug test, in public, no, open. Yan, open no, kalibay sa buong television, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, in public nagpa-drug test kunwari. Yan. Tapos syempre may mga magsusuri-suri diyan, no? Doon din susuriin pagkatapos mga ilang ayan na yung resulta. Pagbasa ngayon negative. Sa tingin niyo maniniwala pa rin yung mga tao? Sasabihin nila, syempre natatakot lang yan sa Pangulo ng Pilipinas kasi baka mamaya sila. Guys, hindi maniniwala yung mga didishits. Kasi guys, ang utak nila, utak pulbura yan. Kung ano yung gusto nilang naratibo na i-insist sa taong bayan, yun lang talaga. Kaya hindi yan sila maniniwala sa mga authentic na mga drug test. Hindi yan sila maniniwala. Kasi ang gusto lang nilang paniwalaan guys, ay yung kanilang poon. Yung sinasabi ni Duterte na bangag daw si PBBM na naniniwala sila kahit wala naman silang makitang ebidensya at wala namang makikitang manifestation sa pananalita, sa pamilya, sa lahat-lahat walang ebidensya na bangag si PBBM. Pero pinapaniwalaan nila dahil lang sa sinabi ni Duterte. Yun lang yun. Walang iba. No reasoning. Dahil lang sa sinabi ni Duterte. Kaya sila naniniwala. Yun lang yun. So, wala tayong magagawa sa kanila. Paniwalaan na nilang nila kung ano gusto nilang paniwalaan, kung sabihin lang bangag si PBBM, sige yan ang paniwalaan nyo, yun ang gusto nilang paniwalaan. Pero, ang katotohanan, nagsusumigaw na hindi totoo na bangag si PBBM, walang ebidensya, walang manifestation sa karakter, sa katawan, sa pananalita, sa pamilya, sa mga actions, lahat. Walang manifestations, walang ebidensya na siya ay bangag. Ang pagiging bangag, nakikita lahat ang ebidensya dito kay RRD. Sa kanya lahat. Hot-tempered. Bigla na lang sasabog. Ganyan ang bangag, mga guys. Ganyan ang ugali ng bangag. Bigla na lang magagalit. Bigla na lang magmumura. Tapos bipolar. Biglang babait. Tapos biglang galit na galit. Alam niyo mga guys sa totoo lang, ito sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang alam niyo ba mga guys, na alam din ng mga DD sheets na si Pangulong Duterte ang tunay na bangag? Siguro yung iba sa inyo hindi maniniwala sa akin Alam niyo ba na alam din, ulitin ko alam niyo ba na alam din ng mga DD sheets, lalo na yung mga malapit sa kanya, alam nila yan, na Harry Roque, mga malapit sa kanya, pati mga vloggers, alam nila yan mga guys, na si Duterte, na si Digongio talaga ang tunay na bangag. Alam nila yan. Pero, bakit iba yung sinasabi nila? Kasi unang-una, nakinabang sila. Pera. Nakinabang sila sa administrasyon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, happy sila. Sa panahon ni Duterte, magagawa nila lahat ng gusto nila. Alam nila na si Duterte talaga ang bangag at alam nila ang totoo na hindi talaga bangag si PBBM. Pero i-insist nila na bangag si PBBM. I-insist nila yan para iupo si Sara Mao.
Para nang sa ganun, mapalitan si Saramaw, tapos happy-happy na naman ulit sila. Mga guys, bago ako magtapos ng ating live, gusto kong imbitahan kayo sa May 17 sa ating Sara Resign Movement. Magkakaroon po tayo ng series of rally. Ang pinakaunang rally natin ay sa May 17 sa Friday. So, punta po kayo mga guys ha. Huwag kayong mawawala. Ang ipapalawagan po natin dito ay ang pagbibitiw ni Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary. Yan po ang ipapalawagan natin. At mag-i-stick po tayo sa issue. Pagdating po sa program, sa ating pong rally, mag-i-stick tayo sa issue. Kung bakit, palalabasin natin doon kung bakit kailangan mag-resign ni Sara Duterte. Kasi incompetent. Walang alam sa DepEd. At ang mga problema sa DepEd, patuloy na hindi nasusolusyonan, patuloy na lumalala, at ang ating kalidad ng edukasyon. May krisis po tayo guys sa kalidad ng edukasyon natin. Kulelat po tayo. Kulelat. Kasi naman ang DepEd Secretary ang alam, mag-TikTok, ano to? Mangga. Eto bago pala, ginamos. Eto, bagoong. Eto naman, mangga. Kane. May magtatanong, tatanong naman niya, ano naman ang ibang pangalan sa mangga? Mangga gamit. Diyos ko. Kaya naman pala, ang mga problema ng DepEd hindi nasusolusyonan kasi ganyan naman pala siya ka-busy. Busy sa kanyang mga parinig, sa mga manggagamit. Sino kaya manggagamit na yan? Eh, ikaw naman itong tunay na manggagamit. Ginagamit mo ngayon ang Marcos administration, ang makinarya ng Marcos administration, ginagamit mo para sa 2028 election. Kaya ayaw mong bumaba dyan. Ang laki ng budget. Diba? So, sino ngayon ang tunay na manggagamit? Ikaw. Tapos meron pa, Dakota. Diyos ko, DepEd Secretary. Kaya naman pala ganyan ang nangyayari sa edukasyon natin. Bumaba ka na sa pwesto. Wala kang kaalam-alam. Pagkatapos self-confess ka pa na hindi mo na-review ang matatag curriculum dahil wala kang background sa education. Inamin mo na wala kang alam. So, ano ba ginagawa mo dyan? Incompetent. Di ba? Incompetent ka. Ano pa ginagawa mo dyan? Ibigay mo na yung pwesto mo doon sa marunong. Ang magsasuffer nito yung ating education. Mga guys, dapat talaga siyang umalis dyan. Kasi ang magsasuffer nito ay ang ating mga kabataan, ang mga learners. Di ba? Dapat na talaga siyang umalis sa pwesto. Wala siyang delikadesa. So mga guys, punta po kayo sa May 17, Friday po. Ating pong rally yan, no? Invited po lahat, invited po ang Pro Marcos, Dilawan, Pinglawan, Esconian, lahat po. Basta iisa po ang adhikain, ang pababain si Sara Duterte sa pwesto, no? Yun po. Sila ang tunay na kurakot, diktador at walang malasakit sa bayan. Mas mahal nila ang China kasi malaki ang personal nilang pakinabang. Bakit ko nasabi? Kasi hindi naka-record. Ibig sabihin sila ng China makinabang, hindi ang Pilipinas. Correct. Kaya po sila ganyan. Kasi sila po ay nakikinabang ng China. Ba? Inamin naman ni Duterte. Sabi ni Duterte, malaki ang utang na loob ng kanyang pamilya sa China. At malaki ang utang na loob ng kanyang pamilya ng kanyang syudad, no? Yung lugar nila sa Davao, malaking utang na loob sa China. So, may utang na loob ang pamilya nila, may utang na loob ang Davao City sa China, kaya ganun siya. Kaya willing siyang ibigay po ang West Philippine Sea. Ba? So, mga kaibigan so, punta po kayo, May 17, magrarally tayo doon, panawagan natin. Sa Pasig po ito, no? Pababain si Sara Duterte. At dito po sa ating rally, magkakaroon ng program, magsasalita po ang mga vloggers, ako magsasalita din ako mga guys, no? Pagkatapos, bawal po magmura, walang magmumura, hindi po natin gagayahin yung mautong rally na walang ginawa, mura ng mura, at saka naninira. Dito po sa rally natin, mag-i-stick po tayo sa mga issues na ating i-raise, no? At kasama din rin po dyan yung issue ng West Philippine Sea, yung pananahimik po ni Sara Duterte, no? Sa West Philippine Sea issue. Yan.
So mga guys, shout out ko na kayo ha. Pero parang masakit ng lalamunan ko. Juliet Paclibar, salamat po sa panunood. Tita Ramos, maraming pong salamat sa panunood. And Dan Gapuzan, salamat po sa panunood. Evelyn Hernandez, salamat po. Melba de la Cruz Visaya, salamat po. Bye Alice, salamat po. Alibuga, salamat po. Milet Giovannia Petalbo, salamat po sa panunood. No? Kyla Dayag, salamat po sa panunood. Aurora Soyosa Byron, salamat po. Regina Garay Tiangson, salamat po sa panunood. No? So, mga kaibigan, maraming po salamat at supportahan po natin mga kaibigan. No? At sa mga nanonood po ngayon, post nyo rin po. Mag-hashtag po kayo sa inyong mga post. No? Sara resign, no? Mga kaibigan, para synchronize po tayo. Kailangan ipa-resign na natin itong si Sara Mao. Wow, sana po supportahan ang mga malapit lang dyan. O nga po, no? So, May 17 na po yan sa Friday, no? So, eto po, wala po tayong suporta from the government. So, ang gagawin po natin, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang dala ng tubig, ng pagkain, kanya-kanyang dala ng pera. Yan. Wala po tayong support from the government. Hindi po tayo humingi ng suporta sa gobyerno para organic, no? Pero welcome po lahat ng mga tao, no? Lahat ng tao po welcome. Basta iisa po ang ating adhikain. Just in case may pumunta doon na pinklawan na halimbawa, si Senator Trillanes, halimbawa lang, pumunta siya kasi gusto niyang mag-resign si Sara. Welcome po yun. No? Tapos yung mga mayayaman, kung gusto niyong magdala ng maraming mineral water, o maraming burger, maraming pagkain, tapos pagdating doon, abot-abot nila yun sa mga, sa mga naglalali para makatulong kayo. No? Ganun po ang ating gagawin. No? Kasi wala po tayong support from the government at wala naman po tayong ganyan. No? Actually, matagal na po itong gustong gawin kaso walang kumikilos. No? Ako, alam niyo naman, malayo ako sa Metro Manila. Yung mga ibang vlogger, malayo din sa Metro Manila. Ang nag-initiate po nito talaga, ang kumilos talaga ay si Mami Peng. Kasi si Mami Peng, taga Bulacan, pero may bahay din siya sa Pandacan. So, makakaano din po siya, no? Siya talaga ang nag-initiate nito, na natuloy. At nung bago niya ito nilakad, syempre, nagtanong po siya sa amin, no, mga vloggers, tinanong niya, okay ba sa inyo to? Halos lahat po ay nag-okay, halos lahat po ay sumuporta. Kaya sa mga followers ko po ngayon, ang akin lang pong hiling, no, sumuporta po kayo at pumunta po kayo doon sa May 17, pag magkita-kita tayo doon o mag-selfie tayo, no? Kita-kita tayo sa May 17. Mga guys, no, sa Pasig, no? Iyan ko pa yung exact venue, tatanong ko kay Mami Pen, no? So, pasalamat po tayo kay Mami Pen dahil siya po ang naglakad ng permit. No? So, maraming po salamat po guys. Patuloy po natin support ang ating Pangulo Bongbong Marcos at napatunayan po natin ngayon na lahat po ng ebidensya ng pagiging bangag ay nandito kay Duterte. At wala kahit isa kay PBBM. Wala po kahit isa, wala. Nandito lahat kay Duterte ang ebidensya ng pagiging bangag. Yung po mga kaibigan, bye! Admin Rich po muli ito, nagsasabing, fight fake news, expose the truth, bye!